and the informants are telling us na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga taga-sunod. Gabi guys, magandang gabi muna bago ang lahat, no? Babatiin po natin ang lahat nating mga subscribers sa buong mundo kung saan man ito nakarating ang ating channel, no? Sa mga baguhan pa lang at di pa nakapag-subscribe, sana naman po ay ma-subscribe nyo ang ating channel, ang Jim 5 TV, at huwag nyo kalimutan na i-click yung notification bell para naman ay maging updated po kayo, no? Tayong lahat sa ating mga susunod na video. Okay, so guys, alam naman natin, no? Hindi na naman maitatago na kanina ay talagang sa pangatlong pagkakataon ay kumilos na ang ating mga law enforcers, lalong-lalo na ang Philippine National Police sa isinagawang pagpasok o pag-serve ng warrant of arrest doon sa KOGC compound kanina, doon sa may Buhangin, Davao, no? Bago mag alas 5 ng umaga ay inumpisahan ang pasukin ng Philippine National Police, pinangunahan ni Regional Director 11 Brigadier General Nicolas Torre, at hindi bababa sa 2,000 na tauhan mula sa Philippine National Police at iba pa, no? At atin namang napag-alaman na nung una ay question ng council ni Pastor Kibuloy, no? Ang search warrant na dala-dala ng kapulisan. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant o warrant ba yan, para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas. At ayun nga, no? Yung sagot ni Police Brigadier General Nicolas Torre, at ang kanyang sinabi doon sa part ng KOGC, at ito yung sinabi, guys. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. So, mahaba-haba ang usapan, no? Kasi andun yung mga supporters, andun yung mga members ng KOGC sa lugar, at talagang hanggat maaari ay puprotektahan nila ang compound, at nang sa ganun ay walang anumang hindi kanais-nais na mangyayari, guys. Pero ayun nga, no, sa mga nandoon na sa loob, maaari silang lumabas, sa mga miyembro na nandoon sa loob na nabutan ng pagpasok ng kapulisan, at yung mga nasa labas naman ay walang papasok hanggat walang kooperasyon sa PNP, no? Kaya susundan natin kung ano pa talaga yung mga pangyayari ukol dito, kasi nabalitaan natin, no, na pumunta pa doon si Senator Bato de la Rosa at kinausap, no, ang PNP. Maganda naman, no, kasi former chief of PNP, at saka ngayon ay present senator of the Philippines. Malay natin, no, pumunta siya doon at ibinigay niya ang kanyang simpatiya sa dalawang panig, no? Maaring sa panig ng KOGC member, o sa panig ni Pastor Kibuloy, or sa panig ng Philippine National Police, kasi siya rin naman former PNP chief at senador ng ating bayan. Kaya yun, no? Sana naman ay magkakaroon ng magandang pag-uusap ukol dito, guys, kasi wala pa naman tayong nakuhang update kung ano ba, no? Aalis na ba? Kasi pinanawagan yon ng kanilang abogado, no, sa council ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-serve nyo na, pumasok na kayo, napasok na kayo, at wala kayong nakita dyan, maaari na kayong lumabas, maaari nyo nang lumisan, maaari na kayong umalis sa compound ng KOGC, no? Pero sa ngayon, guys, kasi wala naman tayong pang-update hanggang sa mga ganitong oras nung tayo ay gumawa nitong ating video na ito, wala pa tayong confirmation, wala pa tayong update na nakuha kung ano na yung estado doon sa loob
kung mayroon namang update o nakita na ba si Kibuloy. Pero hanggat maaari ay yung ating mga kapulisan din ay wala pa rin tayong update kung sila ba ay umalis na at kung ano na ang nangyayari. Kasi talagang seryoso itong si Police Brigadier General Ure, guys, talagang kampante ito na talagang nandyan sa loob ng compound doon sa may buhay, dyan sa lugar na pinasok nila, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung ano man ang mga magaganap at mangyayari dyan, again, sana naman ay hindi madadamay at walang mga malalaking report at balita na kung saan meron na namang mga kababayan natin na dahil sa paglaban at pagbigay ng suporta kay Pastor Kibuloy ay nadadamay at yun nga, no, meron na tayo nakuhang impormasyon na meron ng na nawala ng buhay, no, inatake ito nitong panahon na pumasok ang Philippine National Police para maghain ng warrant of arrest para doon kay Pastor Kibuloy at sa apat na iba pa. Sabi naman ng part ng PNP, walang kinalaman dyan yung operation. Ano? At ito, malamang sa malamang, ang kampo o ang sa side ni Pastor Kibuloy dyan sa KOJC ay talagang maghahain ito guys ng mga reklamo, no? Nakikita na natin kasi kayo na nga, no? Kung pakikinggan natin yung mga hinaing at reklamo ng kanilang mga members na talagang unang-una yung pagpasok, yung papel pa lang ay question na kung ito ba ay tama at sana naman ay maging tahimik na kasi kanina before nag 12 o'clock ay mukhang gano'n na, no? Wala nang, hindi na masyadong gano'n ang tensyon guys sa loob based doon sa ating nakikita balita, no? At kung yun ay magpapatuloy ay maganda, no? Maganda. At para namang wala pang hindi pa dadami yung sino man yung mga apektado nito. Walang ibang maraming madamay, masaktan, at kung ano pa. Kasi tinanggi na rin ng kampo ng Philippine National Police na gumamit sila ng tear gas, no? Kaya mayroong mga wala ng malay. Yun based doon sa mga reklamo ng iba na mayroon daw tear gas na ginagamit yung ating mga kapulisan. Anyways, makikita naman kung mayroon mga reklamo itong mga members ng KOJC guys. Kung meron silang i-file na reklamo doon sa husgado against sa Philippine National Police na itong pumasok rito, lalong-lalo na sa pamumuno at pamumuna ng kanilang director, no? Regional director, makikita dyan doon sa mga kamera kasi mayroong mga kamera na hawak yung ibang mga kapulisan na pumasok doon. Mayroong ibang mga gamit, gadget, no? At yung iba pang operatiba na yung part sa operation. Inasahan natin na wala ng mga iba pang mga magaganap at mangyayari pang mas matindi pa nito. At abangan pa natin sa susunod na mga oras mula ngayon kung ano ba yung update nito. Mahuli kaya itong mga kapulisan na ito hindi nawawala yung kanilang pananaw na nandyan si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago dyan sa ikta-ikta. And the informants are telling us na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga... So hindi ito madali para sa kanilang paghanap kung ganun kalaki at ganun kalawak. Kaya hindi aabutin at hindi kaya ng ilang oras lang. At kaya hanggang sa mga oras na ginawa natin itong ating pag-uusap, wala pa tayong update kung ano na ang resulta. Isa lang ating laging tatandaan na sa pangatlong pagkakataon ay isinerve na, no? Isinerve itong warrant para kay Pastor Kibuloy at sa apat na iba pa. Una, yung Philippine National Police. Pangalawa, ang Regional National Bureau of Investigation na umabot pa doon sa mga issue na kung saan ay mayroong mga panunuhulumano dahil sa isiniwalat ng isa sa mga member ng KOJC dahil kilala at yun ay nabigyan naman ng linaw, no, sa part ni NBI Director Archie Albao na walang katotohanan at hindi totoo ang nasabing aligasyon laban sa kanya na mayroong panunuhulumano. Okay, so mukhang natahimik na rin yun. At pangatlo, ito na ngayon. Itong pag-serve na naman, kaninang umaga,
Okay, so hanggang sa susunod nating pag-uusap guys, hanggang sa sunod na update natin. Sana naman ay sa mga kaibigan natin at andyan ay patuloy po nating tatandaan na ang lahat ay may katapusan at ang lahat ng ito ay temporaryo lamang. Sana ay mananatili at siyang magbibigay ng inspirasyon kung ano man yung tama na dapat gagawin sa bawat desisyon na ating gagawin. Okay? Ito po ang Jim 5 TV. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.